Amen. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Yan po ang paghihimayin natin ngayong umaga sa magiging kalakasan ng bawat isa. Ito iahayan ng ating pastor, Pastor Joel Dizon. Amen. Praise God. Gulat kayo po. Praise God. So, bilang isang Kristiyano, tayo po lahat, hindi lang po sa mga pastor. Pagka naulit po yung ganitong senaryo at wala rin po ako, huwag yung isipin hindi magugula yung gawain. Amen. Amen? So, talagang ano po, saan po na daw? Pagkabago na naman. Yung pala yung photo dito. Kasi kailangan na tayo confidence sa pag-share ng Word of God. Kasi Word of God yan, nandiyan na yun. Diba? Ginawa na yun ng Panginoon, hindi naman po kayo magsasalita kung di ang Panginoon. Amen? So, bago lahat, tayo muli manalangin. Amang banal na magpangalan ng Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagkakataon ito na pinagkaloob po sa amin. Salamat po, Ama, sa mga biyayang pinagkakaloob po sa bawat isa. Salamat sa mga aming buhay. Patuloy po namin doon, inataas ang lahat ng gawain nito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang malitaas, ang salita ng Panginoon, ang patuloy na mag-manifest sa puso ng bawat isa, Panginoon, at may sa buhay po namin ang lahat ng aming mga matututunan sa umaga nito. Sa iyong pinakamataas na papuri po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Sige. Alright na rin. Para ako nasa nasa event lang Kala ko nasa nasa event. Kala ko lang kids. Hindi ko nang tawagin yung birthday celebration. Alright. Yung ating speaker reading kanina yung John 1:1 tsaka yung Genesis 1:1. Kung makapansin ko po yun about creation. Amen. Kasi yung ating team ay creativeness. Okay. Kasi sa atin po minsan parang ang hirap mag-invento ng isang bagay. Madali mag-invento ng kwento kaysa sa bagay. Pag kwento, gawag mo lang yung kwento. Totoo na yun. Diba? Pero yung isang bagay na parang gusto mong palagun yung negosyo mo, kamusta naman? So, ito yung pag-aaral natin. So, ang Panginoon, napakabuti ko. Dahil na, lagi ko sinasabi kayo sila rin na lagi ako pinaghahanda ng Panginoon eh. Kasi pag si Pastor Jess talaga may schedule, sa kakabot mo siya sumasanid. Ilang beses na po yun eh, kaya pinaghahanda lagi ako ng Panginoon. Praise be to God. Amen. So, hindi naman tayo uwing wala. Uwing tayo meron. Amen. So, sa Genesis 1:1, ang sabi po doon, meron po ba? Stay there, okay? Dito po. Stay there. Ako. Ito lang natin sa si Alicel. Ayun. Okay, sa Genesis 1:1, sabi doon, sa pasimula ay ang Diyos ang langit at ang lupa. Sa Genesis 1:1, sinabi doon, sa pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, ang tinutukoy sa John 1:1, Jesus Christ. Kaya lumikha ng langit at ang lupa, buong mundo, ay ang ating tatlong persona. Amen? So, binibigyan po natin ng tingin yan. So, tayo po ay niliwanes, tayo po ay Trinitarian. So, doon po sa Genesis 1:1, makikita po kagad natin to mula sa kawalan, o mula sa wala, hanggang sa pagkakaroon. Ganon makapangyarihan ng Panginoon. Salita lang yun. Magkaroon ng dilim. Sino ba nag-invento ng dilim? Bakit nasabi ng Panginoon? Di ba? Kung iisipin natin, bakit yung mga salitang nabibigyas natin o nangisimilihan, saan ba galing? Di ba ang hirap pa iba yun? Kaya nga may paalala sa Bible na huwag mo nang arugin yung karunungan ng Panginoon pag alam mo hindi mo kaya. Amen? Kasi ang bawat tao ay binigyan ng kaisipan ng Panginoon na limitado ayon sa kanyang kaalaman. Bakit? Dahil siya lamang ang dapat na malitaas. Hindi tayo.
Kaya sinasabi natin ng Bible na pinakamatalinong hari sa buong mundo ay si Solomon. Pinagdalawa siya ng karunungan. Pero saan galing karunungan? Sa Panginoon pa rin. Amen? Doon sa Genesis, nagkaroon ng dilim. Sabi ng Panginoon ng ating manlilikha, magkaroon ng dilim. Nagkaroon. Magkaroon ng liwanag. Nagkaroon nga. Magkaroon ng mga hayop. Nagkaroon. Hindi lang isang hayop, no? Sino ang katabi mo? Hindi hayop yan. Tao tayo. Special tayo, ha? Oh. Kaya yung mga mahilig ng salita dito ng hayop na saktayan, ha? Right. Okay. So, magkaroon ng mga puno at alam, magkaroon ng tubig, magkaroon ng lupa. Salita lang po yan, pero napakamakapangyarihan. Hindi natin kayang gawin yung ginawa ng ating manlilikha kasi siya lang yun. Pero kagandahan, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, inampunan niya tayo ng pagiging matalino. Bakit nagkakaroon ng laman ng wallet mo? Kasi masisipag kayo. Kahit may mga nararamdaman kayo, pasok pa rin. Kahit na parang ayaw nyo na, trabaho pa rin. No? Pagdating ng payday, tuwa-tuwa kayo, hindi mo, para hindi mo nakagana na shopping. Diba? Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano maging matalino. Anong ibig sabihin doon? Sa Genesis 1:1, sabi ko, walang makakagawa ng ginawa ng manlilikha kasi siya na yun. Pero pinamanahan tayo, yung kanyang mga nilikha ay palaguin natin. Kaya po yung title na ating pinag-aaralan ngayon ay mula sa wala patungo sa pagkakaroon, mula sa pagkakaroon patungo sa paglago. Yung doon sa first sentence po natin sa taas, mula sa wala patungo sa pagkakaroon, trabaho ng Panginoon yun. Trabaho ng ating Ama yun. Ang trabaho po natin, mula sa pagkakaroon, patungo sa paglago. Napapansin niyo, di ba, dati nung wala pa po tayo sa Panginoon, kung ano lang yung sitwasyon, okay lang. Parang lagi natin sinasabi, wala na eh. At naman ka, walang ganun. Yun yung yun yung old nature natin. Pero ngayong naging Kristiyano tayo, at yung topic po natin, ito nga about sa creativity o creativeness, nabubuksan yung ating kaisipan na, hindi pwedeng wala. Kasi binigay na ng Panginoon eh. Isipin na natin yung paglikha ng Panginoon doon sa tubig. Sabi, magkaroon ng tubig. Iba't ibang klase ng tubig. Ano yung tubig, di ba? Pero pag-usapan na lang natin yung dagat. Ang dagat hindi nawawala ng isla. Bagyo o araw, laging may isla yan. Di ba? Isa may mga fishman pa nga eh. Pero di ba, yung laman ng dagat hindi nauubusan. Kasi kung nauubos yun, ang daming mga sakit na tao eh. Matagal na sana ubos yung isda sa dagat. Pero nang gagawin na lang ng tao, mag-ano siya, mag-iisip siya, yung talinong pinagalob sa kanya, ay paano ba manghuli ng isda? Paano ba yung tamang pagbingwit o tamang paghagis ng lambat? Lahat po yun, lahat ng talinong yun, lahat ng ginagawa ng tao, meron na yun, pinapalagay na lang. Kaya di ba minsan parang maingit tayo sa iba, aminin natin sa hindi, parang, yung galing mo naman dyan. Kaya hindi tayo lumalago, tinitignan natin yung kakayahan ng iba na binigay sa kanila ng Panginoon. Pero subukan natin tignan yung binigay naman sa atin ng Panginoon. Sa ganang paraan, hindi tayo maingit. Kasi maintindihan natin na lahat tayo ay may kanya-kanyang karunungang pinagkaloob ng Panginoon. Diba? May mahusay sa pagbibigay. Di pa nagsasalita, may nagbigay na. Diba? Mahugulat ka na, meron na kagad. May mga ganong tinawag. O baka may nag-iisip, ay hindi ako tinawag sa akin. Ligtas ako. Hindi ko pala, kaya pala hindi ako nakakapag-type. Hindi ko kasi yan Hindi po ganun ha. Oo, lahat po tayo ay ginawa mapagbigay ng Panginoon. Amen. Kasi ang kanyang kalakasan, kanyang kapangyarihan binigay sa atin. Hindi tayo isip sa pagbibigay. Oo, kung ano meron ng Panginoon, meron tayo nun. Amen?
baybayin po natin yung sa Genesis 1, kasi kung isipin po talaga natin, kahit ako na nakapag-aaral po sa Bible School, pero minsan tumatama po sa isip ko, ang galing ng Panginoon. Saan siya nagmula? Kasi siya yung nagbigay ng pasimula eh. Pero saan siya nagmula? Natatanong niyo po ba yun? Saan galing yung Diyos? Sino lumikha sa Kanya? Sino mga magulang niya? Baka maisip natin, oh, putok sa buwan, Panginoon. Kasi hindi natin alam kung saan. Diba? Parang, kung isipin natin yun, sorry for my word, mababaliw lang po tayo. Kasi siya na yun eh. Diba? Ngayon, gagawin lang po natin, kung ano yung meron dyan, yun yung palagay natin. Katulad po ng nangyari ngayon, Word of God. Hindi pwedeng walang salita ng Panginoon. Amen. Kaya po yung paalala ko kanina, halimbawa magkakapulit ng ganitong pagkakataon, na kami yung lingkod dahil hindi po nakapunta, huwag na huwag yung isipin na wala ang mga pastor, uwi na lang tayo. Hindi po. Diyan si Sister Noli tsaka Sister Kelly. Hindi ko nandiyan pa. Oh. Diba? Andiyan sila. Yan, tama po yun, sinabi niya. Pero dapat sabihin din natin, andito naman ako. Dito naman ako. Diba? Sino yung character sa Bible na nagsabi ni Lord send me? Nagturo. See? Diba? Diba parang naghahanap ng mga tatayo? Sabi niya, Lord, here I am, send me. Amen. Isaiah. Isaiah. Amen. Lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon na pagiging Isaiah. Kaya walang sayang. Amen. Kasi may Isaiah. Amen? Amen. Ang grabe ng Panginoon, mula sa kawalan kaya niya magkaroon. At grabe rin po yung ginawa sa atin ng Panginoon, mula sa pagkakaroon hanggang sa paglaro. No, sa Diyos ang papuri. Congratulations, Sister Angel. Amen. Diba? Hindi natin nailang sa kanila na makapagpatuloy ng pag-aaral. Scholar ni Diba? Papi. Scholar pa, no? Baka naman. Diba? Kasi yun yun eh. Yun yung binigay ng Panginoon sa bawat isa, maging matagumpay. Pero ang karamihan po ay nagpipilit. Bakit po? Kasi ayaw pong intindihin yung matagumpay ang iyon na pinatalaga ng Panginoon. Amen? Ako sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng pagkakataon mag-aral. Ang sabi ng Panginoon, ang dami yung pagkakataon, sinasayang ko lang. At least kami na ito, di ba? Kaya na-bless ko ako sa mga taong pamilya, tapos nagpapatuloy mag-aral. Di ba? At isang malaking challenge po yun sa akin kasi nanay niya, tatay pa. Di ba? Nang naglilimang bata. Diba? Lima yung makatumas. Diba? Pero walang imposible sa Panginoon. Hindi ko po alam kung paano. Yun lang yung sinasabi ko sa Panginoon. Lord, gusto ko mag-aaral. Alam ko, ito yung plano mo sa akin. Alam ko, magiging matagumpay pa ako sa buhay ko. Ano yung meron ako, hindi lang ako ang yan dito. Hindi ko lang alam kung paano gawin. Ikaw magtuturo sa akin. Yun po yung mga bagay na nire-remind sa atin ng Panginoon. Huwag po natin isipin na wala tayong magagawa. Kasi hindi po yung totoo. Anak po tayo ng Panginoon. At ang Panginoon ay gumawa mula sa kawalan hanggang sa pagkakaroon. Namana natin sa Panginoon mula sa pagkakaroon, meron po tayong magagawa. Para palaguin yun. Diba? Pastor Benji niya, nagpalago eh. Ilan anak niya? Diba? Oo. Napalago niya yung pananampalataya ng bawat anak niya. Ngayon, pananagutan ng mga anak niya kung paano na ngayon susundin yung kaloob ng Panginoon sa kanila. Diba? So, praise be to God kasi si Sir Pam, driver natin. Tapos ang kanyang buting asawa, si Pastor Ding, Batista. Kandil na kandil, no? Paligawan na, nag-aaway yun. Batista tsaka driver, kailangan dikit din. Diba? Marami po, mga simple lang po yung mga binibigay ko pong illustration.
Pero alam ko po sa bawat isa na meron na pong nabubuo sa isipan nyo na kung paano kayo mas lalo pang lalago. Ang sasabihin ko lang po sa inyo, ituloy nyo po yan na meron pananampalataya sa Diyos. Amen? Ito po yung ginawa ng Panginoon eh. Speak as declaration. Ang Panginoon nagsalita siya, declaration yun. Magkaroon ng dilim. Diba? Tayo kasi speak lang ng speak. Walang declaration, walang speak, walang paninindigan. Hindi natin kahit tumayo. Na para sa, kaya ko yan eh, sige nga, okay, ako eh. Ikaw na lang. Mas magaling ka dyan. Diba? Kaya yung mga blessing, napupunta sa iba kasi turo tayo ng turo. Diba? Kasi simple lang, lead na ng prayer. Alam mo, mga mahihayin, no? Ay, si Saray na rin, alam to eh. Teacher to eh. O sinasabi sa mga kasama, sino mag-pray? May sabi sa akin, sabi niya, ako na lang, na-pray ka na kahapon, iba naman. Kaya buti na, hindi tayo naging si dati yung Saray na. Diba? Pero ganun po talaga ang Panginoon, tinuturuan niya tayo. Hindi pwedeng isa lang ang lalago. Ang gusto ng Panginoon lahat tayo. Amen. Kapag po tayo tinuturuan ng mga leaders, huwag tayo maghinanakit. Huwag po tayo para, ako yata pinapatamaan ni Pastoran. Ako yata pinapatamaan ni Sister, ni Brother. Hindi po. Ang nangungusap lang ng Panginoon, ginamit na po yung taong yun para mas lalo tayo lalago. Amen? Yung salita po mahalaga yan. Di ba mas pinakikinggan po natin yung tao nagsasalita na nanggagaling sa puso kaysa sa tao na ang layo ng buhay niya sa sinasabi niya. Amen? Kaya parang minsan ang hirap natin maintindihan yung tao niya. Pero magaganda yung sinasabi. No? Kaya yung Panginoon, yung ating malilitan, na sinabi niya magkaroon ng ganito, ng ganyan nangyari. Kasi may paninindigan siya eh. Alam niya sarili na siya yung pinakamapangyarihan sa lahat. Wala nang iba. Amen? Pangalawa po na nakita ko dito, plan into action. Plan into action. Siyempre, hindi pwedeng plan lang ng plan. Kailangan ng action. Balikan natin yung napag-aralan ng last Sunday, si Jesus Christ. Nung nakita niya mga taong nagugutom, plan niyang pakainin. Pero hindi naman siyang action. Diba? Ang sinabi niya doon sa lingkod niya, paupuin mo sila, pakainin natin. Yung mga alagad niya, nag-worry. Paano? Diba? Kahit magkaroon tayo dito ng mga beggar, makita tayo ng beggar, imposible mapakain natin yan ngayon. Siyempre, ibibigman nila yun, ilang oras pa yun, bago lutuin, bago isalang sa orin. Baka bukas pa yung makakain. At hindi yung natin sigurado kung lahat sila makakain. No? Dito na tayo sa pangalawa, yung mula sa pagkakaroon hanggang sa paglaro. Ang ginawa ng Panginoon, sige naman meron yan. Meron po dito, may bata, may dala, dalawang isda. Tama ba? Balikan. Dalawang tinapay sa kalimutan. Sino ba? Sige na, yun na. Dalawang isda? Diba? Sabi niya, namin yung alam eh. Ayun lang eh. So, in short, hindi kasya. Kahit sa isang pamilya, kulang yun. Sila kayo ba na Patrick? Mga yung tatlong isda. Diyan lang. Ako rin, nakasi kumarin. Kulang yun. Pero ang ginawa ng Panginoon, mula sa pagkakaroon, pinalago na. Paano niya napalago? Nanampalataya siya, sama. Alam ko, hindi mo ako biliguin. Ang ginawa niya, pero pasalamat niya. Nung matapos siya manalangin at ipagpasalamat yung merong bagay na yun, kasi ipamigay niya na. Doon, tataka, kahit ako disipula, di ba? Ikaw, sa dalawa lang po kanina. Ba't lahat nabigyan ko? Di ba? Ayun po yung sinasabing plan into action. May planong binigay sa atin ng Panginoon. Pag kumilos po tayo, mas makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos na yun talaga yung plano para sa atin. Ahakbang po kasi talaga tayo. Hindi pwedeng, Lord, nananampalataya ako sa iyo. Lord, salamat sa mga planong pinagkaloob mo. Tapos dito sa bahay ka lang. Kuya-kuya ako. Lord, kala ko ba makakarating ako sa ganito? Ganyan. Sabi ng Panginoon, kumikilos ka ba? Ito po yung problema kasi ng
ng bawat isa. Eh, nun, kala ko pa pag nasa yun na, parang hayahay na lang. Walang pakilis kasi we are living by the grace of God. Nabubuhay ako sa pamagitan ng biyaya. So, ibig sabihin, wala na akong gagawin. Hindi po, kikilos po tayo. At kapag tayo kumilos, yung kalakasang natatamo natin, galing pa rin sa Panginoon. Ayun yung kagandahan sa Panginoon. Pinakikilos niya tayo, pero hindi tayo mapapagod. Pinatatakbo niya tayo, pero hindi tayo mahahabot. Yan sinasabi sa Panginoon. No? Kilos lang, anak, kilos lang. Kasi ito yung plano ko sa'yo. Oo, diba? Gulat siya. Tayo lang. Pag sinabi ng Panginoon, sis, bro, anak, gano'n, kausapin mo siya. Kailangan niya ako. Gagamitin kita para sa buhay na. Kausapin mo na maya. Kasi hindi po natin alam yung sitwasyon ng taong yan kung sobrang bigat na ng nararamdaman niya. Pero kapag inausap po natin yun, magugulat siya. Ay, ito nga yung gusto ko. Nakapag-create ka ng friendship agad. Kasi gusto ng Panginoon bang pala kaibigan tayo. Amen? Kasi hindi tayo binigyan ng isang hiya ng Panginoon na hindi natin gagamitin sa tama. Diba? So binigyan po tayo ng Panginoon ng katapangan, hindi ng hiya. Amen? And ito po sa Panginoon. Una po, is declaration. Pangalawa, plan into action. Yun po yung sample na kay Jesus. So pinakalo yung 5,000. Then, ito po yung pangatlong point po dito na nakita ko, pray with faith. Hindi po pwedeng pray lang ng pray pero hindi ka nananampalataya. Pray with faith. Hindi naman din pwedeng nananampalataya ka pero hindi ka nananalangin. Magkasama po yun. Kaya nga po yung prayer, huwag po natin lalagyan ng sana. Kasi pag binigyan natin ng sana, nagdadaw po tayo sa gagawin ng Panginoon. Sino po ba nagtuturo manalangin sa atin? Ang sabi ng Biblia, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu kung paano manalangin. Amen? Kapag nasimulan na po natin manalangin, di ba? Kahit ikaw natatakang ka, may papurin ko yung ganito. Kahit ikaw nagugulat ka. Tsaka prayer po, hindi pagalingan. No? Kasi hindi po talaga tayo nagsasalita daw. Ito yung wala ng Espiritu. Wala talaga tayong ambag eh. Sa karya ng Diyos, wala. Ganun tayo kamahal ng Diyos. No? Binigyan tayo ng Panginoon ng isang buhay na kasaya-saya, kaaya-aya. Diba? So dito po tayo focus sa pangalawang point yung mula sa pagkakaroon hanggang sa paglago. Okay? Ano po yung mga bagay na kaya niyong gawin? Isipin niyan ngayon, pero huwag niyo sasabihin sa akin. Kasi sa inyo po yan. Yan yung gift sa inyo ni Lord. Ano yung mga bagay na kaya niyong gawin? Na alam niyo binigay sa inyo ng Panginoon? Binigyan po ba kayo ng Panginoon na kaya niyong manahit? Pag meron po kayong ganyan, pupunta ako kayo, papakaya ka ng costume, ha? Kailangan ng costume ng clown. Kasi hindi pwedeng ang tao walang gift. Hindi ako naniniwala. Even yung mga nagtitinda, ang galing sa mga boka-boka, di ba? Meron po ako naging kaibigan, ang galing niya magsalita, ang galing niya maging, salesman siya, ang galing niya. Sabi ko, bro, ang trabaho ko dati? Nakayaman, bro, ang trabaho ko dati, budol. Ang galing niya talaga, grabe. Pero nung binago siya ng Panginoon, nung binago siya ng Panginoon, hindi na siya namubudol, totoong product na yung binibenta niya. Oo. Kasi galing niya magsalita eh. Diba, ibig sa pananalita, gift yan ng Panginoon. Meron naman ang isang tao na tahimik lang, pero ang galing niya magturo. Mata pa lang, alam niya na kung ano yung ibig sabihin. May mga ganang tao, gift po yun. Meron naman po, ang galing sa pag, hindi siya nagsisigaw ng paninda niya. Andun lang, naka-display lang. As ganun siya. Bili lang. Bili ka, wala na akong kain. Wala namin pambigas. Pero may mga ganang tao, hindi na kailangan magsalita.
Pero yung blessing, no, binibigay sa kanya. Kasi andun po siya sa tamang kinalalagyan. Iramin ko lang po yung napanood namin sa TikTok. TikTok yun. Ano po siya, preacher po siya. Ang sabi niya, sa kwento niya, nung time na naghahanap siya ng polo, gaganda daw ng polo, sinusukat niya. Hindi kasya sa kanya. Tapos nakarating na siya kung saan hindi ko niya. Gaganda talaga ng tela, ang ganda ng polo. Tapos hindi na siya nakatay, sabi niya doon sa sales. Meron po ba kayong nakasya sa akin? Yung ganito? Marami po. Andun po sa bandang dulo. Bakit? Hindi po talaga kakasya kasi yan po, fitted. Extra large po sa inyo. Pero ang ganda ng niya daw reflection. Yung blessing ng Panginoon, hindi niya ibibigay yung fitted sa'yo. Ang blessing ng Panginoon para sa amin lahat, extra large. Kaya nga yung church natin pa-extra large na. Amen? And we are so blessed kasi yung ating bawat isa, tayo po, magkakatulong-tulong para po sa pagpapagawa ng iglesia nito. Hindi naman po talaga para sa atin lang ito, para po sa susunod na henerasyon na papasok dito. Amen? At ang kagandahan po doon, bahagi po tayo sa paglago ng iglesia nito. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng wala kang pulong. Kasama ka nagambag eh. Ang Panginoon, pag nagbigay extra na rin. Nakaka-bless po yung ganang illustration. No? Sabi ko, ang galing, no? Yung mga ganang bagay, pasok po sa pinag-uusapan natin ngayon. About creative. No? Kahit ako, ang hirap, sabi ko, Lord, ako gagawa ng outline. Dapat ikaw. Salita mo to eh. O, relax ka lang. Tayo ka lang dyan. Akong bahala sa iyo. Amen? Parang sinabi niya, ginawa pa kitang clown kung mahiya ka rin magsalita. Amen? Meron ko akong sample sa inyo. Kasi ako po, bilang isang na bibigay po ng tawag dito, ng kasiyahan sa mga bata, sa mga tao. Yung mga trace ko po kasi dati, mga lubid-lubid lang, hindi pa rin natali sa leg, mga lubid-lubid lang. At kahit ako po, nagsasawa na, sabi ko, pwede kaya akong gumawa ng mga bagay na kakaiba naman sa mga malanood. Parang ganito po. Sample lang po ito, kasi meron na siya eh. Ang gagawin ko lang po, panalagoy ko po yung gift sa akin ng Panginoon, na alam kong magiging kasiya-siya sa mga tao, especially sa mga bata. Diba? Diba, ready to play, ready. Kasi meron na siya eh. Diba? Wow! Sadya sa kapoyan. Kasi akala ko, ang ito po yung mensahe talaga. Hindi po ako yung siguro. Ang mensahe po ng message na ito is, ito po ako eh. Nilibel na po ako. So, kailangan ng ibang makita yung mga manunood. So, sabi ko, paano meron na eh. Ang gagawin ko lang palalaguin, paano? Diba? So, napakabuti ng Panginoon. Kaya yung sabi ko sa inyo kanina, kung ano po yung gift na meron kayo, yun ang palaguin niyo. More. Amen? Sa Diyos ang pagkulang, di ba? Ang Panginoon, pag nagbigay po sa akin, pag nangako po yung totoo. Huwag yun nang hintayin yung pinangako ng tao sa iyo. Wala rin, pakuhin niya na yun. Tutuparin niya, praise be to God. Kung hindi, praise be to God pa rin. Kasi ang plano, ang Panginoon na nakangako sa akin. Hindi ang tao. Amen? Ano ba yung mga bagay na meron po tayo? Ako, ang isip ko, sabi ko, alam, parang ang hirap-hirap kasi may mga pastor ang nakausap sa Bible school dati. Isuko mo yan sa Panginoon, sa demonyo yan. Sa isip ko, hindi mo lang alam yung secret sa demonyo. May mga pastor na mga kaibigan, natutuwa. Sabi niya gano'n, gamitin mo yan bilang pagpapahayag mo sa salita. Sabi, paano? Sabi niya na sa akin, itanong mo sa Panginoon paano. So hindi ko alam na ganito,
magagamit ko rin pala. Amen. So praise be to God kasi timing lang po eh. Timing lang talaga sa mga bagay na yun. So sabi ko, napakabuti ng Panginoon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kung anong po meron ako. Kung ano po yung mga bagay na pinagkaloob sa akin. Kasi ito po yung mga bagay na dapat itong palaluin. And praise be to God kasi yung anak ko kasama ko nga sa event, tapos may bubble show doon. Yung bulat, yung pinapasok yung bata. Subok ako, nakakayaman sa paper, doon ako. Subok ako kasi bibili na ako sa next week, bibili na ako. Yung anak ko, siyempre, medic sa bubble. Galing ang pagkakala niya. Pagkakagaling na sabi ko, hindi na ako maghahanap ng tauhan. Anak ko na. Hindi na lalabas yung blessing. Matututuloy po siya. At saka nakita ko sa kanya gustong-gusto yung ginagawa niya. Susuportahan po natin yun. Amen. So, sabi ko na pakabuti talaga ng Panginoon sa bawat isa. Yan sabi ko kung ano po ang meron ng bawat isa sa atin. Pwede natin siya kailitan pero banal na hingit. Ano yung banal na hingit? Parang hindi siya sisiraan kasi na-hingit ka. Yung parang, uy, kulitan Diyos sa buhay mo kasi ito ka. At ibibuksan naman ng Panginoon ng kaisipan mo yung mga bagay na meron ka na hindi naman yun niya kaya. May mga bagay akong kayang gawin na hindi ko kaya. May kaya kayong gawin na hindi ko kaya. Tulad ng paghahalo ng semento. Kaya pasensya na, hindi po ako dahil sa tumatakas sa responsibilidad. Ayoko lang po na baka mas mapabilis yung gawa, eh baka mas laan magtagal. Support ka lang po sa mga bagay. Para po sa ating gawain. Amen? So yun yung mga bagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon, yung tayo po ay maintindihan po natin na meron na po tayo para laluin na lang natin. Amen? Lalo na po yung mga bumabatang matanda dito sa atin. Mas malawak na po yung mga experience nyo. Mas alam na po yung mga galawan dito sa mundo. So, ang gagawin po natin, panalangin po natin kung ano po yung mga bagay pa natin gawin na mas mapalago pa natin ang ating buhay lalo na ang ating pananampalataya. Amen? Ang sekreto na po lagi dito, Colossians 3:23. Ano bang bagay ang gawin mo ng buong puso na sa Diyos ka naglilingkod at ang isa ka. Amen? For our conclusion, ito po. Wag na wag po natin aalisin ang Diyos sa buhay natin. Dahil siya lang ang nagtuturo at nagagabay sa atin patungo sa tunay na paglago ng ating buhay. Tulad ng kanyang mga pangako. Amen? Tayo may manalangin. Dahil ng Ama na makamuna sa lahat. Muli, Panginoon, papasalamat kami sa umagang ito na binuksan niyo po muli, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. Tunay nga po, Lord, na hindi mo kami hinayaan, Lord, na mamuhay sa kawalan, sapagkat kayo po ang unang nagbigay, Panginoon, ng mga bagay dito sa mundo na aming pipitasin na lamang. Panginoon, patuloy na kong turuan, Panginoon, ilagay niyo po kami sa isang bagay, Lord, o sa isang sitwasyon na doon kami nararapat. Huwag po namin, Lord, hayaan na masayang ang pananampalataya yung pinagkaloob dito sa amin. Salamat po, Ma, sa patuloy pagdalay sa amin, sa pagdalay ko sa aking buhay, Panginoon. Mag-manifest po, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon. Ikaw, Lord, ang maitaas sa lahat ng aming mga ginagawa. Ikaw, Panginoon, makilala sa bawat mga sasabihin namin sa aming mga kapwa. Sa iyo, pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.